Purihin po ang Panginoon sa kanyang biyaya sa ating buhay. No? So, tayong lahat ay nandito dahil sa biyaya ng Panginoon. Talagang God is good, di ba? Napakabuti ng Panginoon. Sige, manalangin po muna tayo. Panginoon, maraming salamat po dahil yung grace mo po is abounding sa aming buhay. Kung wala pong yung biyaya, nasaan kaya kami? Salamat sa kabutihan mo at Lord, unang-una sa akin, nakikita ko po yung pag-uumapaw ng biyaya mo sa aking buhay. At salamat sa kagalingan, salamat sa kalakasan, salamat sa oportunidad na gamitin mo po ako sa ganitong kaparaanan. Dalangin ko po sa umagang ito, patuloy mo po kaming turuan. As much as we want na ang aming mga pamilya ay maging Christ-centered. So, this morning, turuan mo po kami muli at lalong-lalo na about parenthood. Kasi very crucial po ito kung hindi po magiging strong or may equip po ang aming pagiging parents. Ay, Lord, chances are baka mapabayaan po yung mga bata that will have a ripple effect. Hindi lang sa family, but sa community and to society as well. So, we as PBCC, gusto po namin magkaroon ng contribution sa aming society. Gusto po namin na mapabuti yung aming lipunan. And I'm sure, bagamat mali kami, may magagawa po kami na sa magitan ng palakasin po namin, sikapin namin na maging Christ-centered yung aming pamilya. Sa ganitong paraan, naniniwala ako, malaki po yung aming may contribute para po sa transformation ng aming lipunan. Maraming salamat, Panginoon, sa pangalan ng Jesus. Amen, amen. Purihin po ang Panginoon. Alam niyo po, kagabi, nanood po kami ng concert doon sa LGC, no? At nakakatawa yung love notes Talagang makata pala yung mga taga-North, no? Yung sabing ganun, ano ba? Parang itlog na walang dilaw, adobo na walang sitaw. Ganun ba yun? May mga ganun kung walang ikaw. Ganun, no? Talaga namang kilig no? Sabi ko nga, halatang sanay magluto yung puro pagkain no? Tinitingnan no? Hindi kaya si ano sumulat dito. Well, anyway, so, ngayon po umagang ito, magbigay lang po ako sa inyo ng konting update kina Pastor Peter sa Saison family, no? At meron po akong ipapakitang picture sa inyo kasi pag-usapan po natin dito tungkol po sa parenthood or fatherhood. So, one time, kami po ni Jenny ay nagko-communicate through iMessage. Tapos nagpadala siya sa aming picture na talaga namang hindi masyadong kita. Okay. Pwede po pakipatay para makita yung, gusto ko makita yung facial expression Pwede po pakipatay muna ito. Ito. Anyway. Hindi kasi po, yung picture po kasi na yan, si Pam, no? Tapos, ang talas ng yung mata niya, nilisik, parang eye of the tiger. Wala ba? Okay, anyway. Then, we were laughing nung makita namin. No? Sabi namin, Jen, ano nangyari dyan? Ayan. Nakita nyo, nanlilisik yung mata. No? Nanlilisik yung mata nyo. Talaga. As you notice, nasa tennis court. No? Paano kasi? Sige, Jen. Sige, Jen. Yan. Nagte-tennis siya. No? Sabi namin, wow! Future Sharapova. Tingnan nyo naman, ang ganda ng swing. Tapos yung racket niya, Prince pa. No? But you know what? Bagamat, tingnan nyo, maganda yung forma. Sabi ko, may dating. No? Kasi dati naglalaro din po ako ng tennis. Kaya pag tinisan ko, may dating yung forma niya. Sabi ko, sana magkaroon ng passion dyan. But you know what? Kahit nang ganda ng forma, hindi niya pala tinatamaan yung bola. Forma lang. Ganun, no? And, paano yung nagbibigay ng bola sa kanya? Yung ate niya, si Mimi, no? Binibigyan siya ng bola ng contestra niya, hindi niya tatamaan yung bola. So, nainis, nagalit, no? Galit na galit doon sa ate niya, pati si mami niya nagalit, no? Kasi ang ina-expect niya, sinasabi niya mami niya, dapat pagalitan yung ate niya, no? Pagalitan yung ate niya kasi nga hindi niya tinatamaan yung bola. But eventually, sige niya.
Eventually, yan, naging magkasundo na uli sila. Yan, ito na, magkabati na uli sila. No? No, ganun, no? So, as you notice, di ba, yung mga bata, sometimes it makes you crazy, di ba? Yung parang matatawa ka or what, yung si Pam, she wants na pagalitan si Mimi, wala namang wala, kaya eventually pati sa mami niya nagalit. One time, nag-scroll po ako sa FB. Tapos, I come across with this. Yan, no? Nakita ko to sa wall ni Randy. No? Tapos, kagabi sa wall din ni Chriselle. No? Sabing ganon, I always need my son, no matter what age I am. My son has made me laugh, made me proud, made me cry, hug me tight, seen me fall, cheered me up, kept me strong, and driven me crazy at times. But my son is a promise from God that I will have a friend forever. Ang ganda, no? Diba? Palagi ka siguro sumulat nito, isa lang yung anak, kasi yung anak niya lalaki. Kasi hindi lang naman sa son yan, di ba? Di ba, kahit naman sa daughter, ganyan din naman, di ba? So, most likely, palagay ko, siguro, yung anak ng sumulat, yung sumulat nito, isa lang yung anak, at yung anak niya is lalaki. Siguro, ganun. Kasi, unfair naman kung saan lang, di ba? Of course, sa mga parents, di ba, ito yung pakiramdam both, no, sa son and sa daughter. So, kaya nga ganito, di ba, ang ganda-ganda niya, very inspiring siya, na if you lost your child, or your son, or your daughter, dahil nagkasakit, nagkaroon ng sakit na talagang wala ka na magawa, di ba? So, you felt helpless. Tama ba? Ito, ano ko lang ha, opinion ko lang, di ba? If you lose a child because of illness, ang feeling mo, helpless ka. I remember, one time nung nagba-Bible study kami doon, sinishare ni Kuya Rudy yung kanyang panganay, si Kuya R.A. Na one time nagkaroon ng dengue, no? Dengue. Talagang nag-50-50 ba, Kuya Rudy? No? Yung sabi ni Kuya Rudy that time, nagpipray siya sa Lord, Lord, please, wag po yung anak ko, ako na lang ang kunin niyo. Di ba? Andun yung helplessness na because of your helpless, you're willing to give your life, to give up your life just for the sake of your son or for the sake of your daughter. So, kaya nga, di ba, yung mga magulang na nawawalan ng anak all because of nagkasakit, andun yung helplessness. At pag dumating na yun, sometimes, di ba, pati si God, biniblame mo na. Di ba? Yung gano'n na, sometimes you're looking for somebody to blame, pero wala ka talagang ma-blame kasi nga, yung sakit hindi mo makokontrol Di ba? Now, ito yung isa pa. If you lose a child because of injustice, of course you will seek justice. Di ba? Kapag yung anak mo naging biktima ng karahasan, at lumabas lang tapos somebody, di ba, may gumawa sa kanya ng masama at halimbawa, pagpalagyan natin yung mga fraternities, sumasali sa fraternities, naging biktima ng hazing. Di ba? You will seek justice. Gagamitin mo lahat ng resources mo para lang to seek justice. Pera, whatever, connection, para lang mahanap yung justice. Diba? So, last Sunday, si Noel, di ba, nag-testimony dito about his son na pinayagan niya magpunta ng UP kasi nga gusto lang manood ng concert, but eventually, nagulpe, di ba? So, siya, buong magdamag na talagang hinanap kung sino yung may kagagawan na inabot ng magdamag hanggang sa umaga, alas 3 na ng hapon, hindi pa doon na lang sila nakapag-breakfast tsaka lunch. So, talagang lahat ng kakayanan na meron siya, no? Pera, lakas, para lang mahanap. Then eventually, nahanap naman kung sino yung may cause no. Na DSWD ba, Noel? Okay, na DSWD ba? So, ginamit niya lahat ng resources. Silang mag-asawa, pagod, gutom, no? Okay. Pero ito naman yung pangatlo, no? Okay. But if you lose a child because of injustice, dalawa po yung kasama ko. But if you lose a child because of injustice done by his siblings, you lose your credibility as a father. Di ba, halimbawa, yung anak mo, naging biktima ng karahasan, at ang gumawa ng karahasan ay mismong kapatid, anong pakiramdam?
Di ba? Your credibility mo as a father, asa na? No? Yung injustice nandun sa loob ng family. Di ba? Napakasakit, hindi mo alam kung sino sisisihin mo. Of course, eventually, sarili mo na. Now, ito po yung pag-uusapan natin about parenthood, about fatherhood po ni Adam. Okay. So, yung ating pong teksto, okay, tayo po tayo, basahin po natin yung ating teksto. Kinuha ko po ito sa Genesis chapter 4, verse 1 to 15. Okay, English po siya, pero maya babasahin ko po sa Tagalog. Okay, sige. Genesis chapter 4, verse 1 to 15. Adam made love to his wife. Ano po ito? Ang International Version, yung NIV. Adam made love to his wife and she became pregnant and gave birth to Cain. Sabay-sabay po tayo. She said, "With the help of the Lord, I have brought forth a man." Later, she gave birth to his brother Abel. Now Abel kept flocks and Cain worked the soil. In the course of time, Cain brought some of the fruits of the soil as an offering to the Lord. And Abel also brought an offering, fat portion, for some of the firstborn of his flock. The Lord looked with favor on Abel and his offering. But on Cain and his offering, he did not look with favor. So Cain was very angry and his face was downcast. Then the Lord said to Cain, "Why are you angry? Why is your face downcast? If you do what is right, will you not be accepted? But if you do not do what is right, sin is crouching at your door. It desires to have you, but you must rule over it." Yeah, next. Now Cain said to his brother Abel, "Let's go out to the field." While they were in the field, Cain attacked his brother Abel and killed him. Then the Lord said to Cain, "Where is your brother Abel?" "I don't know," he replied. Am I my brother's keeper?" The Lord said, "What have you done? Listen, your brother's blood cries out to me from the ground. Now you are under curse and driven from the ground, which opened its mouth to receive your brother's blood from your hand. When you work the ground, it will no longer yield its crop for you. You will be a restless wanderer on the earth." Cain said to the Lord, "My punishment is more than I can bear. Today you are driving me from the land, and I will be hidden from your presence. I will be a restless wanderer on the earth, and whoever finds me will kill me." But the Lord said to him, "Not so. Anyone who kills Cain will suffer vengeance, and 7 times over." Then the Lord put a mark on Cain so that no one who found him would kill him. Pagpalain po ng Panginoon ng kanyang salita. Sige po, makakaupo na po tayo. Yung iba po, kine-question yung itong teksto na to. Bakit ganun? Parurusahan pa kung sino pumatay kay Cain. Siya lang katong pumatay eh. Pero kasi kung pag-aaralan po natin itong teksto na to, wala pa po yung pautusan na huwag kang papatay. Wala po. Diba? Kaya sabi ng Panginoon, ganun ka-just si Lord. No? Ganun ka-just si Lord. Sige, kung sinong papatay sa iyo, parurusahan ko ng 7 beses. Kasi wala pa ngayong kautusan eh. Pero na pagdating ng 10 Commandments, dumating na yung kautusan na huwag kang papatay. Talagang bawal na. Okay? So, kaya dito po, ganun ang sinabi ng Panginoon. Anyway, labas po yan sa topic natin. But then dito, makikita po natin, natin yung nangyaring injustice sa kay Abel at yung kind of fatherhood or parenthood ni Adam and Eve. No? So, diyan pa kayo. Okay. Ang pagiging magulang po ay isang panawagan ng papel na may mabigat na responsibilidad. Tama ba? No, although I'm not a parent. Pero napakabigat ng responsibilidad ng isang parent o ng mga parents o ng isang tatay, ng isang nanay. Napakabigat. Ang mahirap pa sa pagiging parent is this. Ang engineer, ang doktor, architect, o whatever profession, may university yan eh. Diba? Ito, lagi na nating naririnig to. No? Ako, ilang beses ko narinig to. May university para doon. Pero sa pagiging parent, wala. Diba? Na you fell in love, tapos alam mo, this is the time, tapos yun tapos nagsama na kayo, and then you became parents, naging parents na kayo, then that's it. No? Lifetime na po yun. So, napakabigat ng responsibility ng pagiging isang parent. Now, sabi ko nga, titignan natin. Yung fatherhood ni Abraham
Bakit siya nag-fail? Ano nangyari? Bakit nagkaganon? Now, kung titignan po natin yung epekto ng parenthood mo, sabi ko nga kanina, may epekto yan eh. Hindi lang dyan sa family mo, sa community, but the entire society as well. Now, ano ba ang dahilan? Bakit Abraham lost his fatherhood? Bakit si Adam and Eve, they lost their parenthood? No? Yung sila as a mother, as father, as mother, as parents, dito sa eksena nito, parang nawala yung ano nila, hindi nila nagampanan yung role nila as a parent. Yeah, sige. Okay, now, the lost fatherhood. No? Okay, by the way, kaya ako nilagay na fatherhood lang. Actually, both yan ha, father and mother. Kasi kaya lang father, kasi ganito po. Kung babalikan po natin nung time nung mag-fall si Adam and Eve, di ba nung dumating ang Panginoon, tapos hinahanap niya si Adam and Eve, sinong hinahanap niya? Si Adam, di ba? So that shows, dun po sa eksena na yun, that shows, you as a father, napakalaki ng responsibility. Whatever might happen to your family, whatever might happen to your family, Hello. Whatever might happen to your family, ito po ay unang-una pananagutan mo sa Panginoon. Ikaw ang unang responsible. Hindi tinawag ng Panginoon si Eva. Although, syempre, alam naman ng Panginoon ang unang gumawa ng kasalanan si Eva. Siya yung unang natempt. Di ba? Alam natin yon. Alam ng Panginoon yun, wala naman may tatago sa Panginoon eh. Pero nung pagdating ng Panginoon doon, Adan, nasaan ka na? Hindi niya sinabing Adan at Eva, nasaan na kayo? Adan, nasaan ka na? Ganon din po sa atin, no? You as a father, pagharap niyo po sa Panginoon, asaan na ang pamilya mo? Kasi po, ganito, ganyan eh. No? Sisihan, no? Ganun po. Same thing, no? Hindi, pagharap natin sa Panginoon, same thing, no? Father, ikaw ang unang tatanungin ng Panginoon, kung ano po ang nangyari sa family niyo. Kaya ito po, no? Fatherhood yung binibigyan natin ng emphasis, pero actually, both yan, ha? Parents yan. Okay, now, ano ba yung bakit ba nag-fail yung pagiging fatherhood or yung parenthood ng dalawa? Unang-una is this. He failed to deal the evil tendency of Cain. Okay. Ano ibig sabihin ito? No? Si Abel, ay si Adan, tsaka si Eva, hindi po nila na-address. Hindi nila binigyan ng pansin or nag-fail po sila na bigyan ng pansin yung evil tendency ni Cain. Now, ano ibig sabihin nito? Alam niyo po, sabi po sa Proverbs 22 ganito, no? Folly is bound up in the heart of a child, but the rod of discipline will drive it far away. Now, dito po sa talata na to, pinapakita na ang bata, simula sa umpisa pa lang, andun na yung kasalanan, andun na yung evil tendency. Andun na yun. No? Kaya tingnan mo, sabi, ang nasumulat po nito si Haring Solomon. Okay? Ang sabi ni Solomon, folly is bound up in the heart of a child, but the rod of discipline will drive it far. No? Kung ididisiplina mo ang iyong anak, malalayo yan sa kapahamakan. No? Sa Tagalog yan, ang kamangmangan ay nasa puso ng bata, pero yung disiplina ay maglalayo sa kanya sa kapahamakan. No? So dito po nag-fail si Adam and Eve. No? Nung maliit pa lang, probably they failed to discipline si Cain. Bakit? Ano ba meron kay Cain? Sige, tingnan po natin muna ha. Ano ba yung karakteristik na meron to si Cain? Tingnan po natin. Okay, unang-una, si Cain may superiority complex. Ano ba ibig sabihin ng superiority complex? Pag sinabi natin superiority complex, ito po yung, ang gusto niya, siya palagi bida. Ang gusto niya, siya palagi nasusunod. Ang gusto niya, siya palagi on top. Iyan po yung superiority complex.
Nung college po ako, from high school to college, kasi nung high school kami, yung bagamat malaki yung campus namin, pero kukunti lang po yung estudyante doon, no? So, basta parang maliit na ano lang kami noon eh. Kaya nung pagpasok ko ng university noon, lulang-lula ako. Ano ba to? Tapos mga classmate mo, talagang, nung time na yun, makabili ka ng sapatos na halagang 100, ano ka na, may dating ka na. Yung mga classmate ko, ang halaga na ng sapatos, 1,000. No, yung mga, Green Valley ba yun? No? Yung mga ganun, papasok naka-Green Valley. Yung mga ganun, so, kaya, alam niyo, sa totoo lang, nung college ako, ang tindi ng inferiority complex ko. Pag sinabing inferiority complex, yung takot sa tao. Kaya ako nun, ang ginagawa ko, pag bakante, halimbawa, 10 to 11 bakante po, instead na magpunta ako sa campus or kung saan, naghahanap ako ng kwarto, ng room na bakante, tapos gusto ko ako lang mag-isa. Ganun po yung inferiority complex ko. Takot ako sa tao. So kaya ang tambayan ko doon, it's either sa mga bakanting room or sa library. Ganun po. So, yan po yung kabaliktaran ng superiority complex. No? Pag superiority complex, laging on top, laging siya bida. Siya palagi nasusunod. Now, bakit nga ba nagkaganito si Cain? Alam niyo kasi kung pag-aaralan natin itong teksto, si Cain masyadong binigyan ng favor eh. Masyadong pabor na pabor. Bakit ko po nasabi yun? Kung titignan po natin yung verse 1, sa pagsilang pa lang kay Cain, sabi ni Eva ganito, okay, sinipingan ni Adan ang kanyang asawa at ito'y nagdalang tao. Nang isilang ni Eva, okay, ito sabi ni Eva, no? Nagkaroon ako ng anak na lalaki sa tulong ni Yahweh. Kaya yung pangalan ni Cain, sa Hebrew word, ang meaning niyan, gotten, o sa Tagalog, nagkaroon. No, kasi andun yung joy ni Eve nung siya ay magkaanak, no? Of course, syempre, pangalan doon, talagang tuwan-tuwa. Pero tingnan niyo po yung susunod na verse, ha? Okay. Ang sabi doon, sinundan si Cain ng isa pang anak na lalaki at Abel naman ang ipinangalan dito. Naging pastol ito. So titignan niyo po, no, kung pag-aaralan natin yung teksto, ha? Pag-aaralan natin yung verse. Nung lumabas si Cain, ba may bansag? Nagkaroon ako ng anak sa tulong ni Yahweh. Nung lumabas si Abel, tapos, period. Nagsilang muli, sinundan pa ito at pinangalan ng Abel, period. Nakikita niyo po? Di ba? Nakikita niyo yung what I'm trying to communicate. Tapos yung sumunod na eksena na doon, naging pastol si Abel. So that shows highly favored si Cain. Actually, ganito naman kasi yung kultura talaga ng Middle East, di ba? Pag panganay, highly favored yan, di ba? So, probably, siguro, dahil gano'n na nga, highly favored, ay naging spoiled brats. See? Now, ano po yung lesson dito? May kita po natin, ang favoritism nagkokos, no, ng rivalry sa magkakapatid. Whenever ng parents nagpapakita ng favoritism sa mga anak, I'll tell you, magkokos ng dysfunction yan. At magkokos ng strained relationship between sa magkakapatid. Tandaan po natin yung mga parents. Dito, marami pong may mga storya po dito na ganun, no? Na, because yung isa favor niya sa eventually, this year, makikita po natin yan. Okay, another characteristic ni Cain. He does not know how to deal with failure and rejection. Kasi nga, superior eh. Superior ang feeling niya, sarili niya. Hindi ako pwede mag-fail. Ako lang ang dapat magaling. Bakit ko po nasabi yun? Kung titignan po natin yung verse 5. Ano sinabi doon sa verse 5? Okay. Sabi doon sa verse 5. Pwede pa bukas. Hindi ko makita. Ilaw, pwede pa bukas. Yun, thank you. Okay. Ngunit hindi niya kinalugdan si Cain at ang handog nito dahil dito hindi mailarawan ng mukha ni Cain sa tindi ng galit. Di ba? Kasi ganito nga eh. Nag-offer si Cain, siya yung unang nag-offer. Okay? Aba, ito naman si Abel, gumaya. Aba, hindi pwedeng ikaw lang, ako din. No? So, gaya-gaya. No? Di ba, usually ganyan pag nagkakaroon ng competition yung magkapatid eh. Di ba? Kung ano ginawa ni kuya, gagawin din ng bunso. No? Yung mga ganun. No? O kung ano ginawa ni ate, gagawin niya. Hindi pwedeng ikaw lang. Okay? Pero,
Okay, nakita natin dito, yung kay Abel, na siyang nanggaya, siya yung tinanggap ng Panginoon. So, ang tindi ng galit ni Cain, no? Hindi pwede to. Ha? Ako na nga unang gumawa tapos siya pa. So, ang tindi ng galit. So, dito makikita natin si Cain, hindi siya marunong mag-deal about rejection, about failure. No? Mga kapatid, tingnan din po natin yung pag-uugali natin, ha? Baka meron tayong ganyan. Baka hindi tayo marunong tumanggap ng rejection. No? Na halimbawa, di ba? Nagbibigay tayo ng idea. Pag idea natin hindi tinanggap, then you will take it personally na, tao to, sama-sama ng taon to, ay tanggapin yung idea ko. Di ba? Tingnan po natin, baka may ganun tayo. No? Or hindi tayo marunong tumanggap ng failure, and then ginagawa natin personal, nagiging bitter tayo dun sa tao. And ito po yung nangyari kay Cain. No? Nireject siya ni God. Nireject ni God yung kanyang offer. No? Nung Friday, pinag-aralan po namin yan sa North. Bakit nga ba nireject si Cain? Baka humabang oras natin pag in-explain ko no? Pero pinag-aralan po namin yan. May reason. Kasi, yung offering ni Cain, ito po ay human effort. Kasi nung nagkasala, sina Eva at Adan, anong ginawa nila para takpan ang kahihiyan nila? Di ba mga halaman, mga dahon, pinantakip sa kahihiyan nila? Yeah. Pero nung nireject na sila ng Panginoon, pinalis na sila ng Panginoon, ang ginawa ng Panginoon, binigyan sila ng damit na galing sa balat ng hayop. Kasi nga naman, kung yung dahon, mabubulok. Di ba? So temporary lang, hindi siya talaga immediate solution. Whereas yung balat, pangmatagalan. So doon pa lang makikita mo, messianic na somebody has to die for your sins. Iyon po yung pinapakita dun sa eksena na yun. No? So dito po si Cain, na-reject. And he does not know how to deal with rejection and fear. Ito po yung characteristic niya. No? Again, sabi ko nga, tignan po natin. At sa mga bata natin, tignan po natin. No? Baka may ganyan tendency ang anak nyo. At pag napabayaan nyo po yan, I'll tell you, magkukos ng malaking problema yan among magkakapatid. Okay, number 3. Itong si Cain, pagka-psychopathic. I mean, could you imagine? Nakapatay, tapos tinanong siya ng Panginoon, Cain, asan yung kapatid mo? Ano sagot? May brother's keeper. Aba, could you imagine that? Wala man lang remorse. Di ba? Walang remorse. Adam and Eve, as a parent, hindi pa nila nakita itong tendency na to nung lumalaki itong bata. Kasi di ba, ganito naman ang malaking kasalanan, hindi naman kagad magagawa ng isang tao yan. Paano yan progression yan Di ba? Simula doon sa maliit, palaki ng palaki. At ito na nga, could you imagine, nakapatay, tapos wala man lang. Cain, asaan ang kapatid mo? Am I my brother's keeper? Tagapag-alaga ba ako ng aking kapatid? Samantalang panganay siya. Responsibilidad niya pangalagaan yung nakakabata niyang kapatid. So, di ba? What kind of character is that? No? May di ba? May pagka-psychopathic. So, ito po yung character niya, character ni Cain. Now, ano pa yung dahilan kung bakit nag-fail si Adan at si Eve, He failed to deal the rivalry of Cain and Abel. May rivalry po na nangyayari because of favoritism. Di ba? Nabasa natin kanina. Nag-offer si Cain. Then eto si Abel. Hindi pwede yan. Ako din, mag-offer din ako. Mga parents, nakikita niyo ba yan sa mga anak niyo? Na merong ganyan, rivalry. Na pag may ginawa si kuya, gagawin din ng nakakabata. Kasi siya na lang palagi napapansin. Dapat mapansin din ako. Napapansin niyo po ba yan? No. Kung hindi po natin kung hindi po madidil yun, pababayaan po na, I'll tell you, yung rivalry na yan, lalaki. No wonder. Minsan may nababalitaan tayo, pamilya, magkakaaway. At ano pinag-aawayan? Lupa. Diba? Minsan nauwi pa sa patayan. Nakabalita na ba tayo ng ganyan? I remember one time, umuwi kami ng Masbate. That was 1990 siguro, parang 1994 or 1995. Abay, pagdating doon, nabalita ako, magtatagaan, Lolo ko, tsaka yung pamangkin niya,
Kasi yung pinag-aawayan, siguro ganito kalaking lupa lang. Ganyan lang, oh. Dahil kasi, yung lolo ko, nagtayo ng bahay dun sa may bayan. No? Tapos, galit na galit tong bayaw niya, dahil kasi nagtayo sila ng bahay doon. Ano lang, kung tutuusin, lupa din naman nila, ang katwiran nila, dyan dumadaan ang kanal namin. So, could you imagine that? Nang dahil lang sa lupa, magkapatid ang magpapatayan. Kaya nung pagdating namin doon, kompleto yung mga kapatid nila tatay, sina tatay, ang dami nilang lalaki. Ang tindi ng tensyon, abangan. Naku, huwag siyang magkakamali. Magkakapatid, nag-uusap na. No? Tapos nagpe-prepare na ng mga itak-itak. Could you imagine that? No? Adam and Eve failed to deal the rivalry of Cain and Abel. Again, paalala po mga parents, no? Baka nakikita natin sa mga anak natin yan, no? Ngayon pa lang, umpisahan na po natin yan. Number 3. Okay, ito po yung sinasabi ko na. Sige po, next. He failed to win him back. Diba? Nakakalungkot to. Kasi, sige dyan, pakaya na yung isa mo. Okay. Sabi sa verse 16, so Cain went out from the Lord's presence and lived in the land of Nod, east of Eden. No? So, tingnan niyo yung sinasabi. Went out from the presence of the Lord. They failed to win yung kanilang anak na bumalik, na maibalik sa presensya ng Panginoon. So, what was the result? They lost him forever. Diba? So, babala po ito sa atin, no? Mga parents, di ba? Yung bata, pag tinitignan po natin pag habang maliit pa, they're so cute. They're so, okay. Pero pagdating ng teenage life nila, doon nalalabas yung ano yan eh. Doon nalalabas yung, di ba? Kasi ito yung crucial age dun sa buhay ng tao eh. So kung ngayon pa lang, hindi po madidil itong mga issues na to, eventually, you will lose your child forever. No? Sa krus na ligas, no? Naawa po ako doon. Nakikita ko po maraming bata doon. Nasaan? Nasa drugs. Ang bata-bata pa involved na sa drugs. No? Their parents are losing their children sa drugs. Meron po doon 15 years old. 16 years old, buntis. They lost their child sa premarital sex. Hindi po nakakalungkot. So, ano yung epekto nito sa community? Ano yung epekto nito sa lipunan? Na-involve sa drugs. So, ano mangyari doon sa bata? Tambay na lang. No? Hindi na nakapag-aral. Di ba? So, magiging problema pa ng lipunan. Nakikita niyo po yung epekto. Di ba? Yung ripple effect. Yung domino effect. When we lost our fatherhood, when we lost our parenthood sa mga bata. Hindi lang po sa pamilya, kundi sa community at sa society. Di ba? Sa atin po ang ating mission statement, we exist to reflect Christ and to bring transformation to our society. Gusto po natin magkaroon ng transformation yung ating lipunan. At naniniwala ako, no, na bagamat maliit na kaparaanan, pero naniniwala ako malaking epekto kung uumpisan po natin sarili natin at sa family natin. No? Dahil paglabas ng bata, kung ano magiging sa labas yan, no, magkakaroon ng epekto po yan sa lipunan. No? Kung ano yung matututunan niya sa family, paglabas niya dyan sa komunidad, sa lipunan, magkakaroon po ng impact yan sa komunidad. So doon po sa Cruz na Ligas, minsan, mga bata po doon ang makukulit. No? Yung father ko kasi nasa barangay po yun. Hirap na hirap po sila sa mga kabataan. No? Hirap na hirap sila. Of course, syempre, may tinatawag na juvenile justice law. So, bagamat nangungulit, no, mga kabataan, inaabot na magdamag dun sa labas. Asan ang mga magulang? So, nakakalungkot. No? Nakakalungkot. Now, sabi po niya, no? Sabi po ni Haring Solomon, okay, anyway, basahin ko muna to. Ang kabiguan nating gampanan ng papel o responsibilidad bilang magulang na ayon sa kanyang disenyo ay may domino effect mula sa mga bata patungo sa komunidad hanggang sa ating lipunan. No? Nakita na po natin yan, mga kapatid, ha? Nakita na po natin. Ilang henerasyon na nagpatunay na may domino effect May domino effect. Yung gagawin
yung may domino effect, yung epekto ng parenthood dun sa bata, sa lipunan. Okay, eto pumasok lang po sa isip ko ha, pumasok lang po sa isip ko. Okay. I'm sure marami sa atin nakakilala kay John Lennon. John Lennon, The Beatles, no? Nung high school kami, idol namin ni Jun yan eh. No? Kaya yung buhok namin ng Beatles style. Kagabi doon sa concert, kinakanta Beatles. No? Anyway, alam niyo po ba ito si John Lennon? Nung siya ay pinanganak, lumaki siya sa tiyahin niya. Kasi yung parents niya, hiwalay. Yung mother niya, easy-go-lucky. Tapos yung father niya, seaman. So lumalaki siya, hindi niya kilala yung father niya. I mean, hindi niya masyadong namimit. There was a time, dumating doon sa point ng buhay niya, pinapili siya between his father and his mother. Kasi yung father niya pupunta na ng Australia. So yun yung kinasasamahan ng loob niya. Why his parent has to part ways. So, ang tindi ng sama ng loob niya, ang nagpalaki sa kanya, yung kanyang yung kanyang tita Mimi, Auntie Mimi. Pero nung ito po, si John Lennon, habang lumalaki, ito po ay kasama sa mga, lumaki po to doon sa may, yung sa, yung Strawberry Fields kasi, siya ng mission organization Salvation Army. Sa Salvation Army. Could you imagine, Christian po yun, ha? Christian organization po yun. Doon po siya lumaki. Pero yung rebelliousness na meron kay John Lennon, hindi po nawala. Eventually, umalis siya ng Salvation Army. No? So, ano naging epekto? No? Si John Lennon is siya na yung pinaka-most influential artist, no? Sa henerasyon natin. No? Siya yung nagpauso ng mga hippie. Sa kanya po yan. No? Yung antichrist na sign, yung mga ganon, no? Siya po at siya rin nag-introduce ng kumbaga yung drugs, no? Although may nagturo sa kanya, may nag-influence sa kanya, pero dahil sa kanya, mas lalong marami na engage sa drugs, no? At yung banda rin nila, na-involved din sa sa Hare Krishna. Kaya may mga kanta sila tungkol sa Hare Krishna. So, could you imagine the effect? Hindi lang dun sa society ng hindi lang sa English society, but the entire world, no? Kung paano na-influensyahan ni John Lennon about hippie, about Hare Krishna, yung buong mundo. So, see the effect. Nakita niyo po. Saan nag-umpisa? Kasi magkahiwala yung nanay at tatay. Lumaki siya na andun yung kanyang emptiness. He is looking for his father. No? And then eventually yung mother niya namatay dahil nabundo ng sakyan. So nakita niyo po yung effect. Diba? So, mga kapatid, no? Ito po ay paalala po sa atin. Ako, I've always been praying, no? Although I'm not a parent, no? But, ang hinihiling ko po, lagi pong hinihiling na dito sa atin as parent at patuloy i-equip ng Panginoon. Patuloy, although hindi ka ganun kadali maging parent, pero I've been praying na ang Panginoon ay patuloy pong kumilos sa inyo so that kayo as a parent talagang hangarin nyo sa loob ng pamilya maging Christ-centered ang family upang yung mga anak magkaroon ng takot sa Panginoon, maging Christ-centered. So that maglalabas po yan sa bahay, ang makikita sa mga anak natin, si Kristo. Okay. Now, meron pong mga paalala si Solomon. Ito po, sa Proverbs chapter 19, verse 13, a foolish child is a father's ruin. Diba? Ang mangmang na anak, or ang rebelding anak, papahamakan ng tatay. O kagabi, kahapon kausap ko yung isang tatay, si Ed, sabi niya, yun, yung anak ko, pag may ginawa dun sa syempre, ako papahiya. Tapos, mapahiya din yung church. So, nakita niyo po yung epekto. Yeah. Okay, isa ba? Proverbs 19, verse 18, discipline your children, for in that there is hope. Do not be a willing party to their death. Okay? So nakita niyo po yung ng discipline. No? Discipline your children, for in that there is hope. No? So in short, pag hindi po pala dinisiplina ang bata, you're a willing party for their destruction. Okay, isa pa dyan. A foolish son, ang mangmang na bata, brings grief, nagdadala ng pighati sa kanyang tatay. And bitterness to the mother who bore him. Diba? Papaitan sa nanay na nagdala sa
sa kanya. Di ba? Di ba? Of course, sa mga nanay naman kasi expressive yan eh. Pag nasasaktan sila, talagang na-express nila ako. Naalala ko nun, nung mabundol ako nun, tapos nung makita ko ng nanay ko, talagang yung yakap sa akin ng nanay ko, higpit-higpit eh. No? Yung mga tatay, hindi masyadong expressive, pero syempre, andun yun, no? Andun yung pain sa kanila. No? Okay, isa ba dyan? Okay. Ito, no? Foolish bound up, binasa natin kanina to. Foolish bound up in the heart of a child, but the rod of discipline will drive it far away. No? So mga kapatid, no, tayo sa church, as PBCC, naniniwala ako, tinawag tayo ng Panginoon to bring transformation to our society. Again, my appeal is this. Mag-umpisa tayo sa atin. Mag-umpisa tayo sa family. Mag-umpisa tayo sa mga bata. No? Mabigat na calling ang pagiging mother, no? Pagiging father, pagiging mother. Pagbalik, di bali na pong hindi di bali nang hindi tayo maging executive sa kumpanya, hindi na baling wala ng posisyon. What matters is this, no? Maging matagumpay sa pagdadala ng mga anak. Iyan po yung mahalaga kasi magkakaroon po ito ng epekto sa ating komunidad at sa ating lipunan. Sige po, tayo po yung manalangin. Panginoon, salamat po sa umagang ito. I'm sure, Lord, gusto mo po, Panginoon, na yung buhay namin ay naayon sa iyong kalooban, naayon sa inyong disenyo. Lord, kung titignan po namin yung aming sarili, na a lot of ways, marami po kaming failure. Salamat, Panginoon, hindi ka po bumibigay, hindi mo po kami iniiwan, hindi mo po kami pinababayaan. Panginoon, tulungan mo po kami na, Lord, pangalagaan namin yung aming mga kabataan. Na unang-una, Lord, bigyan mo po kami ng wisdom na kung paano po i-disiplina o kung paano po i-deal yung mga evil tendency ng mga bata. Kasi nandun po talaga to eh. Lahat naman po kami isinilang sa kasalanan. So kaya bata pa lang andun na po talaga yung kasalanan. So tulungan mo po ang bawat isa sa amin, ang bawat parents na Lord, maging aware po dito. At Lord, although masakit sa parents to discipline their children, pero Lord, ito po yung paraan upang yung mga bata ay malayo sa kapahamakan, malayo sa pagkasira. Then eventually, Panginoon, kung magiging matagumpay po kami din naman ang aanin nito eh. Yung aming komunidad, yung aming henerasyon, yung susunod na henerasyon. So I pray, sa pangalan po ng Panginoong Jesus, bigyan mo po kami ng karunungan, patuloy mong baguhin ang aming buhay, tulungan mo po kami na maging magandang modelo sa aming mga anak, sa aming mga bata, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.